So, 15. Kasi 7.5, di ba? 30? Oh. Kasi Arm 7. circumference. Armhole. Full measurement, ilan? 30. Ha? 30. 30. Sleeve length. Ah. Hindi ko tanda. 7. Ang 6. Arm circumference. Ang armhole, ilan? 14? 7 lang. Pang Ah, 7. ang 14 pang bata lang 'yon. O gawin na natin 8. 8 ang armhole, ha. Kunwari 8, 16. 16 kunwari yung kanyang armhole. Divide 2, ha? Ito na pala. Okay. So, pagka naggagawa ng sleeve, kumuha kayo ng tuwid na linya ng pattern. Okay? Tapos, ano sabi? T. T. No? Basa, parents. Draw perpendicular line T. Yan. Draw perpendicular line T. Yan. T. Measure the cup height from number 1. Depend on your bust measurements. And draw horizontal guideline. Step measure. Ito na. Ang kanyang bust line is 30. So, wala dito. Dito ninyo kukuhanin yon. Bust height, according sabi niya measure cup height from the depend on your bust measurement. Ang inyong bust measurement, dito, makikita. So, meron siyang cup height equivalent. So, 30, ikaw ay wala. Wala ka sa bust size. Na, alien ka. So, gawin na lang natin yung 5. Okay? Gagawin natin yung 5 para makasama ka naman sa 5. Ayan, 5. Ayan. Mula dito, ito kasi number 1 ha? Ayan. Number 1 yan. Okay. So, and then, makukuha na natin yung cup height. Halimbawa, 32, 33, 34, 5 inches. 35, 36, 37, 5 and a half. 38, 39, 40, 6 inches. Ibig sabihin, kung ano ang bust line, equivalent ng cup height, gano'n ninyo kung saan yon. Okay? Si Clarence is 30 daw. Wala doon. Inilagay na lang natin sa 5. Okay? Then, number 3. From number 1, measure the normal sleeve length and draw horizontal line. Ayan. Yung kanyang sleeve length ay 7. So, 7. Then, draw down horizontal line. Gamit ang ayan. Okay? And then, next, measure at the back armhole from front armhole muna. Front armhole line from 1 to 2 and connect. 1 to 2. Ito kasi ang 2 di ba? Ayan. Ang armhole niya is 8. So, 8. By using square ruler or triangle, then 8. Ito yung front. Okay? Siyempre dito sa kabila, 8 din. 8 din. Yan. And then, connect. Connect. By the way, kung halimbawa naman long sleeve, kaya long sleeve, o kaya naman ay 3/4. Siyempre, yung pattern ninyo, mas malaki. Gagano na. Ha? Gaganon. Mahaba So, doon nyo ilalagay yun. Kasi maglo-long sleeve kayo, yung itong part ng sleevelet, edi conforme yun doon sa
long sleeve o kaya ng 3/4. Yeah? Kung halimbawa, ang 3/4 mo ay 16. Doon sa 16 ka. Ganon. Okay. Tapos, parehas din naman ng armhole yon. Kasi isa naman yung armhole nyo, naghumaba lang siya. Tapos dito yung haba ng length. Okay? Long sleeve, at saka 3/4. Okay, yan. And then, magbasa ka naman, be. Number. Measure the back armhole line Yan na. from Sunod. 1 to 2. Measure 1/2 of arm circumference and connect by slanting line. Yun. 6. Teka muna. Arm circumference niya is 6. So, dito daw, 6. Okay? Kung sa front, tapos dito lang. Lagi na sa gitna. Yan. And then, connect daw. I-connect na. Yan. Oh, next. From 1 to 4, which is the front armhole, divide by 4. Divide by 4. So, armhole, ha? I-divide na yung 4. Yan. Okay. So, ito rin, di-divide din. Tama? Yan. Back and front. Then, Measure 3/4 inch upward. yan. Ito 3/4. 1, 2, 3, 4, 8, 3/4. Next. Measure 1/2 inch upward. Yan. Upward. Then, 3/8 inch downward. 1, 2, 3. Doon. Okay. And then, Connect 14, 10, 7, 12. yun. O, kukonek mo, kunik lang yan. Yun. Doon. And then, gaganon. And then, next. The same procedure. Kaya lang, ito 3/4 din. Ito 1/2 inch. Ito as is. Natatandaan nyo na aware ako doon sa inyong back. Naka-straight lang siya. Kaya ito tingnan nyo, straight din siya. Oh, straight din. Straight din yung kanyang armhole. Ha? Oh, as is siya. Hindi siya umuuka. Dito uka, doon. Sa back, hindi. Okay? Next. Ano sunod? Connect 1, 14, 15, and 16. Yun na. Connect na, ha? So, ito na yung Allowance. sewing allowance ng hemming. Lagi kayong gumamit ng tape measure para accurate, tsaka gaganito. Di ba madali? Hindi yung habang-haba ang gagamitin. O, pag maliit lang, maliit lang. Ito lang, kaya appropriate yung ating mga tools. Okay, yan na. And then copy. Kakopy mo yun dito sa ano. Kakopy mo yun, oh. Copy. Para gaganon siya. Napakaliit naman ito. Kakopy mo siya doon. Kaya pag hindi ka gumamit ng square, yan. Ayan na. So kung long sleeve yan, mahaba. No? Kung 3/4, mahaba. Pero hindi nagbago yung armhole. Hindi din na, ang magbabago, yung dito at saka dito. Ito magbabago to. Liliit. Pagka yung halimbawa dito, 10, so 5 lang, nakaganon. Kung long sleeve naman, maliit din, nakaganon. Ha? Hello? Hi. Okay, naintindihan? Okay, so dito maglalagay naman tayo ng sewing allowance. 1/2 inch lang. 1/2 inch. Gumamit ng tape measure, ha? Ito, dito banda sa front.
Gagamitan natin ito ng doon na sa reshape, ha? Tapos ito, 3/4. 3/4. Pagtagpuin natin yon, oh. Yan. Tapos pinagtatagpo. Ayan, magtatagpo siya. Dito, 1/2 inch. Gumamit kayo ng tape measure para accurate kayo. Oh. Then, 3/4. Yan. Pagtagpuin nyo doon sa mga guideline. Yan ang mga guideline eh. Yan. Tapos, ganyan. Pagtatagpuin nyo sa guideline. Huwag doon, huwag dito. Sa guideline kayo magtagpo. Para maganda yung sukat. Yan. Tapos, ikakat na yan. Maya, taro. Ayun. Huwag kayong mag-ano ng... Huwag kayong tatapon ng Sinatalo. scissor. Masisira ang scissor ninyo. Pupurol yan, ha? Ay, naku, sorry. Pag tinuturo ko yung pagtitipid, ibig sabihin yon, kung kayo magpo-production ng sarili nyong business, you are also tipid, ha? Kaya, hindi pwede yung sige-sige lang. Kasi malulugi kayo, malulugi ang kumpanya. Sa tela, no? Di ba? Kailangan matipid din sa tela. Ang estimate nyo, isang yarda, pero nakakakuha lang kayo ng 3/4. O, yung 3/4 na yon na matitira, yun ang tubo nyo. Sarap, ano. Yan. Ito na yon, ha? Okay. Sukat natin kay Clarence. Yan. Sakto. Sakto. Ito, hemming. Yan. Okay? Oh. Oh, do your own pattern. Okay?